dito lang sa Kalog-Kalod ng TV5. Promo runs from November 17, 2008 to February 15, 2009. Nagsusumabog na sa big shows! Nagpapasiklab na sa big stars! Ang 2009 mo, shake mo with a bang! Sa TV5! Sabi ng Energy Department, walang shortage sa supply ng LPG. Pero kung ang haba ng pila ng mga LPG tankers na itong pagbabasehan, parang mahirap yata itong paniwalaan. Mula noong December, nag-triple na raw ang haba ng pila sa Liquigas Depot sa Mariveles, Bataan. Kanina nga umabot na sa mahigit 100 ang truck na nakapila para magpa-refill. At idagdag niyo pa dyan ang mga nagsasalang tindahan ng LPG dahil wala nang maibentang supply. Kung paano nasabi ng DOE na walang shortage, abangan mamaya sa aming countdown. Ayan! Ayan! Good evening, I'm Sherry Mercado. And I'm Amelin Veloso. This is 10, the evening news, giving you all the stories you want. And all the stories you need to know before you hit the sack. At kasama rin po namin ngayong gabi si Joby Francisco for the entire newscast and not just for Sidetrack. Good evening, Sherry Amelin. Yes, kaya Martin, kung nasan ka man, relax ka lang dyan. We've got it all covered. Enjoy your break. The Philippines made the international headlines once more and again on a bad light. Nakidnap po kasi ang 3 Red Cross volunteers sa Mindanao and 2 of them are foreigners. We have a report on that later. But first, bad news in the tech world. Apple CEO and tech icon Steve Jobs will take a leave of absence so he could focus on his health. He will be benched until June. In a statement, Jobs said his health issues have become, quote, more complex during the past week. Tim Cook, Apple's chief operating officer, will take over. Bumaba po agad ng 7% ang shares ng Apple following the announcement. Kinabahan daw kasi bigla ang mga investors. Matagal nang usap-usapan ang tunay na lagay ni Jobs. Speculations mounted when he skipped last week's Macworld Expo. Kung kailan pa alis na, tsaka naman na-appreciate ng mga Amerikano ang performance ni W. Bush in a USA Today and Gallup poll, lumalabas na 34% of Americans approve of Bush's performance, 61% disapprove. Ito na po ang pinakamataas na approval rating ni Bush simula January 2008. And this is also a sharp improvement from the 25% approval rating he posted before the November elections. Pero kahit na ganon, si Bush pa rin ang may pinakamababang exit rating since Richard Nixon in 1974. My hope is that China is inching closer to being the world's most powerful nation. That's our number 8. Nalampasan na ng China ang Germany sa economic rankings. It is now the world's 3rd largest economy according to government and World Bank records. China's estimated GDP is at $3.4 trillion in 2007, $1 billion ahead of Germany. Amerika pa rin ang number 1 with nearly $14 trillion GDP. Japan is second with $4.3 trillion. Sa kwento ng World Bank, China's economy grows by at least 7.5% annually. Pero iba na raw ang usapan sa 2008 dahil sa financial crisis. Next week, ilalabas na ng China ang 2008 GDP figures nila. Number 7, floodings continue in several Mindanao provinces. According to NBCC Deputy Administrator Anthony Goles, 9 died while 9 others are still missing. Affected families total nearly 40,000. Patuloy pa rin ang road clearing. Naglabas na rin ng 2 million pesos na relief assistance ang gobyerno. Wala pa namang probinsya ang nailagay under the state of calamity.
Maraming makaka-relate dito sa susunod nating istorya ng Ameline at Cherry. There are endless complaints regarding taxi drivers. Numero 1 na nga dyan ang pagiging mapili at istabero raw nila. So here's a possible solution from the LTFRB. Mag-operate na rin daw ng taxi ang mga mall kung saan pinakamaraming pasahero ang nabibiktima. Sherry Torres gives us story number 6. Madalas ganito ang nagiging eksena sa mga mall at kalsada. Kung hindi mahabang pila ng mga taxi, mahabang pila naman ng mga pasaherong iniisnab ng mga mapipiling taxi driver. Sa dami na reklamong natatanggap ng LTFRB, naisip tuloy nitong payagan ang mga mall na maging taxi operator na rin. Ang mga mall introducing the blue taxi. With receipt din yun. From the mall to your point of destination and return. What are we addressing? Contracting again and yung long queue lines of our shoppers and commuters in this mall. Kumpara sa mga ordinaryong taxi, mas malaking sasakyan daw ang gagamiting blue taxi ng mga mall. Ang style nito, parang yellow taxi sa airport na rehistrado na, nag-i-issue pa ng resibo. Higit sa lahat, panatag ang sasakay na ligtas siyang makakauwi. Yun nga lang, mas mahal ang magiging singil ng blue taxi. Metered yun, tax with receipt din, but at a higher rate kasi from your mall or from your shopping mall to your kung saan ka pupunta, then in return, yun masyadong pick up eh. Pero ngayon pa lang umaalma na ang mga private taxi operators. Siguradong patay ang kanilang negosyo pag sinabayan na sila ng blue taxi sa mga mall. If you flood the industry with an excess number, it would kill the industry. Nasa 37,000 ang mga taxi sa bansa. Karamihan, nasa Metro Manila. Sobra-sobra na ang mga taxi. Madadagdagan pa ng mga blue taxi. Ang mamang ito, ngayon pa lang iniisip na mag-apply na driver sa SM para sa bubuksan nilang blue taxi. Kami, lilipat kami kung may ano nila. Open kami mag-drive. Pero ang taxi driver na ito, gagawa rin ng sariling paraan para kumita pa rin. Kaya mong pilitin mong kung gusto nila magkumuha ng sariling taxi nila, wala magagawa. Target ng LTFRB na makita ang mga blue taxi sa mga mall sa second quarter ng taong ito. Unang-una magkakaroon ng blue taxi ang SM Malls at Ali Malls sa Cubao. Sa susunod na linggo, bibili na ng mga sasakyan ng mga mall para gawing blue taxi. Sherry Torres, The Evening News. Good news yan for me, ah. And for me as well, kasi ang dami kong experience sa mga taxi drivers na dapat talaga sana hindi na sila nag-ooperate. Lalo na pag pag darating na ang Pasko na napakahirap ng taxi. Especially during those times, kasi diba you have to parang nakikipag-negotiate ka pa para May sinabi si Mr. Suntay kanina na it will kill the industry. For me, it will be kind of healthy kasi yung competition na yun at makakaroon pa ng yung responsibilidad na magkakaroon ng magandang patakaran ng mga taxi. At mawawala na yung mga taxi driver na not nice. Tama. Next on our countdown, pila ng mga LPG tanker na magpaparefill, pahaba ng pahaba pero wala pa rin daw shortage. 3 Philippine companies blacklisted sa World Bank dahil umano sa anomalya sa bidding. And, Joby, what do you have for sidetrack? Mga interesting na mga litrato mula sa internet at ang pinakabago, Ameline, mula kay Juana Che. Look forward to that.